Pagkatapos nito, ang master, na nakatingin kay Stage, ay tinanong siya kung narinig na niya ang tungkol sa pagdating ng may-ari ng Peach and Palace. Si Stage ay nakatayo sa tabi ng taong may asul na suot at nakatingin sa master, sumagot ng, "Oo, narinig ko ng kaunti tungkol dito sa daan papunta rito." Una, kailangan nilang makuha ang mga pangunahing tao sa loob ng alyansa, ang mga elder at mga eksperto sa iba't ibang larangan para makabuo ng estratehiya. Habang sinasabi niya ito sa master, ang taong may asul na suot ay umikot ang mga mata at tumingin kay Stage. Dahil dito, ang master ay nagulat sa tugon. "Tama," sabi niya na nakakahiya, sinabi ng nakaasul na damit sa master. Ngunit idinagdag niya na kailangan niyang hayaan itong harapin. Hindi lamang ang hamon, kundi pati na rin ang Mount Hua at John Men, ang 5 prestigyosong pamilya, ay kailangang magkaisa. Pagkatapos nito, inikat niya ang kanyang mga mata at tinanong si Stage kung sa palagay niya ay tama ito. Si Stage, habang nakatingin sa kanya, ay nanatiling tahimik, at pagkatapos ng ilang sandali, bago sumagot ng, "Oo, kailangan nilang magkaisa, kahit na hindi sila kabilang sa iisang alyansa, kailangan nilang pagsamasamahin ang kanilang lakas para malampasan ang kasalukuyang sitwasyon." Pagkatapos nito, iniunat ng master ang kanyang kamay sa kanilang dalawa, at hiniling na gawin nila ang lahat ng iyon. Bilang tugon, pareho nilang pinagkabit ang kanilang kanang kamao sa kaliwang palad at bahagyang yumuko sa harap ng master, at sumagot ng, "Oo." Pagkatapos nito, ang taong may suot na asul ay nakatingin sa master at nagsabi na gagawin nila ang kanyang utos. Kaya, ang liham ng Righteous Coalition ay ipinadala sa bawat sekta. Samantala, sa Dragon Spring Faction Palace, si Lu Hui, na may maroon na buhok, ay nakaupo sa harap ng pinuno ng Dragon Spring Faction. Si Lu Jian, na nakaupo sa banig, ay nakatingin kay Lu Hui at nagsabing, "Pinakamatandang anak, hindi ko alam kung ito na ba ang tamang oras. Kung natanggap ng isa ang kapalaran ng Peach and Spirit, wala nang takas dito." Habang nakatingin sa kanya, sumagot si Lu Hui na siya na ang bahala rito, kaya't huwag nang mag-alala masyado ang kanyang ama. Sumagot si Lu Jian sa kanya, "Tama, at buti na naiintindihan niya." Habang iniaabot ang kanyang kamay patungo sa bintana sa tabi niya, ang espada ay nakasabit sa hawakan. Kinuha niya ang espada, sabay sabi, "Mula sa puntong ito, iniaabot ko na sa iyo ang lahat at pamunuan mo ng maayos ang iyong mga tao." Mabigat na kinuha ni Lu Hui ang espada mula sa kanya, pagkatapos ay hinigpitan ang kanyang pagkakahawak dito, at habang nakatingin kay Lu Jian, nagulat siyang nagsabi, "Ama." Habang nakatingin sa kanya, sumagot si Lu Jian na masyado na siyang matagal na nakaupo nang walang ginagawa kahit na wala siyang kakayahan. Panahon na para bumaba siya sa pwesto. Si Lu Hui ay namumuo ang pawis, ngunit si Lu Jian, habang nakatingin sa kanya, ay nagsabi na plano niyang formal na ipasa ang pamumuno ng kanilang faction ng agaran. Ngunit ganito ang nangyari. Dagdag pa niya, "Pakiusap, gamitin mo ang espada na ito para magdala ng karangalan sa pangalan ng ating faction." At bilang tugon, mahigpit na hinawakan ni Lu Hui ang espada sa kanyang kamay at nanatiling tahimik. Pagkatapos nito, ginawa niyang kamao ang kanyang kamay at hinampas ito ng kanyang kanang kamao sa kaliwang palad, at sumagot na tatanggapin niya ang mga utos. Tumingin si Lu Jian sa kanya, bahagyang ngumiti, at tumugon, "Tama." Pagkatapos nito, nagpasalamat siya at tinanong kung saan niya balak umatake. Habang nakatingin sa kanya, sumagot si Lu Hui ng, "Oo," at kanilang tatamaan ang haligi ng Righteous Coalition ng buong lakas. Samantala, sa gabi, sa gilid ng pamilihan, ang karamihan ay nagmamadali at abala, at sa kalye ay may mga pulang ilaw na naglalabas ng liwanag. Isang lalaki na nakasuot ng itim at asul na kasuotan ang nakatayo doon sa kalye, nililinis ang kanyang mga ngipin gamit ang isang toothpick. At nagtanong ang lalaki sa kanyang kaibigan na nasa harap niya kung nakakatakot ang martial arts competition kanina. Ang kanyang kaibigan na nakasuot ng kayumangging kasuotan ay sumagot na hindi niya maialis ang kanyang mga mata mula roon kahit isang saglit. Sa kabilang panig, ang mga matatanda at lahat ng mga pinuno ng iba't ibang pamilya ay nakaupo sa hapagkainan sa silid ng pulong. Ang lalaki na may madilim na kulay abo na buhok ay naupo sa kaliwang bahagi at nagsabi, "Ngayon ko lang naintindihan kung ano ang nangyari." Bilang tugon, si Eugene Ho ay tumingin sa kanya at nagdagdag, "Oo, pinakamatandang grandpa." Pagkatapos nito,
Tumingin siya kay Eugene Ho at ngumiti, nagsasabing maganda na marinig na palaging nababahala siya kung paanong ang Namgang sect ay nahihirapan. Bilang tugon, si Eugene Ho ay tumingin sa kanya na may bahagyang ngiti. Sinabing 3 taon na din. Ang lalaki na may kayumangging buhok na nakaupo sa tabi ng pinakamatandang grandpa ay tumingin ng galit kay Yogi Ho. Nagdagdag siya, tama, at nagtatanong kung bakit siya nagpapanggap na hindi pa sila nagkita. Ang nagtanong ay hindi maganda ang tingin. Si Yogi Ho ay nag-ipit ng kanyang mga kamay at tumawa. Nagsasabi na ang kanyang orihinal na plano ay makipagkita sa kanya pagkatapos ng martial arts tournament. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mga hita na yumuyuko sa kanya. Nagsasabing humihingi siya ng paumanhin sa kanyang pagkakalate. Pakiusap, tanggapin mo ang aking mga paghingi ng tawad. Bilang tugon, ang lalaki na may kayumangging buhok na may hawak na wine pot ay nagsabi, kalilimutan mo na lang, tatanggapin ko ang iyong paghingi ng tawad kung makakainom ka ng 3 baso ng malakas na alak. Ang pinuno ng pamilyang Namgang ay nakaupo sa tabi ni Eugene Ho, na tumingin sa lalaking may dark gray hair, at ang lalaki na may kayumangging buhok ay ngumiti. Si Yogi Ho ay naghawak ng baso at itinutok ito sa lalaki na may kayumangging buhok, at tumawa, sinabing walang problema, kaya kung tanggapin hindi lamang 3, kundi 100. Bilang tugon, ang lalaki na may kayumangging buhok ay naglagay ng alak sa baso ng galit, nagsasabi, ang taong ito ay talagang smooth talker. Pagkatapos nito, ang lalaki na may kayumangging buhok ay nagtanong sa pinakamatandang grandpa, kung siya ang parehong tao na sinasabing homie ng tao. Bilang tugon, si Ho ay tumawa, nagtanong kung ano pa ang gustong malaman. Siyempre, natural lamang na magkamukha sila. Ang ilan sa mga nakaupo sa kanilang tabi ay naglagay ng pagkain sa kanilang mga plato, at ang tunog ng pagkain ay umabot sa kanila. Pagkatapos nito, si Hume ay nagbigay ng 1 baso kay Ho at tinanggap ito ng may pasasalamat. At si Ho na may paggalang na nakatayo sa harapan niya, na may hawak na baso ng alak, tinawag siyang grandpa, at naglagay ng baso sa kanyang bibig gamit ang kanang kamay. Habang ang iba ay tumingin sa kanya habang umiinom ng alak. Ang miyembro ng pamilyang Namgang na nakaupo sa tabi ng pinakamatandang grandpa, ay nagsabi, magaling kang uminom, at pagkatapos ay ngumiti at nagbigay ng alak sa kay Eugene Ho. Nagsabi siya na hayaang mag-pour siya ng 1 baso rin para sa kanyang sarili. Si Eugene Ho, na nakaharap sa kanila ay nagbigay ng 1 baso gamit ang kanang kamay at kinampay ang kaliwang kamay at nagpasalamat. Nakakatanda na nakaupo sa kanyang gilid, nakasandal sa upuan na nakapikit ang mata. At ang lalaki na may asul na gown sa tabi niya ay nakapikit din habang nakangiti. Pagkatapos nito ang pinuno ng family Pang ay nakatingin sa pinuno ng Namgang. Tinanong si kung okay lang ba siya? Tumingin si Min sa kanya at sinabing mas makakabuting magpahinga muna siya. Pagkadinig nito ang Pang family leader ay tumingin sa kanya at sinasabing natutuwa siya sa kanyang pag-aalala. Hindi niya maipaliwanag ang sarili sa oras ng laban. Ngumiti siya kay Min, pagkatapos ay minungkahi na kalimutan muna ang conflict sa pagitan ng Pang at Namgang family sa nakaraan. Ngumiti si Min at sinabing naiintindihan niya. Habang nakatingin si Min, pinagsaklab ng Pang ang kanyang kamao at pinasalamatan siya sa kanyang kabutihan. Pagkaraan ay may nagbuhos ng alak sa tasa ni Min at sinabing tanggapin mo ang ito bilang Namgang family head, at tumugon si Min ng oo. Pagkaraan ng ilang sandali ang elder na nakaupo doon, nakatingin kay Eugene Ho, at nagtatanong para sa isang blazer arrow. Pagkatapos nito, sinabi niya na siya ay may kaalaman sa kanyang invisible arrow at kay manipulation arrow. Ngunit yun ay isang teknik sa martial arts na hindi niya pa nakita dati. Bilang tugon, si Eugene Ho, habang kumakain at nakatingin sa unahan, ay sumagot na iyon ay isang martial art na nilikha ng kanyang ama. Pagkatapos ay itinuro niya ang unahan, sinasabi na siya ay nag-channel ng enerhiya na ginawa ni Li Yang. At maliban kung makikita ang kapangyarihan ng Extreme Yang, na nakatago sa loob ng katawan, ginamit niya ang ganitong uri ng teknik sa martial arts. Si Hume, na hawak ang baso ng alak at nakatingin kay Eugene Ho, ay nagsabi na kung tama ang kanyang alaala, narinig niyang moonlight breathing technique ay wala si Li Yang. Tumango si Eugene Ho, na nakatingin sa kanya, at sumagot, oo, tama yun. Gayunpaman, habang nakatagpo ng martial arts, nakuha ni Master ang koneksyon sa kapangyarihan ng Extreme Yang.
Tumitig si Hume nang nagtataka, tinitingnan kay Eugene Hu, at tinanong kung gaano karaming hindi mabilang na martial arts ang mayroon siya. Nang itanong ito, nagulat siya, at naalala ang tungkol sa dating may-ari ng Peach and Palace. Pagkatapos, na may nagtatakang mukha, tinanong niya kung natutunan niya ang teknik ng taong yun. Ang lalaki na may kayumangging buhok ay nakaupo sa tabi niya sa upuan, hawak ang pot ng alak. Humarap siya kay Hume, tinanong siya kung sino ang tinutukoy niya sa mundo. Nagulat ang mga matatanda at tinanong siya kung sino siya. Ang lalaki na may kayumangging buhok ay nakaupo sa tabi niya, hinawakan ang kanyang kamao at nagdagdag, sino ang tinutukoy mo? Tinanong ni Eugene Hu kung sila ay tinutukoy siya. Samantala, pumasok si Chinga na nagpakagalabok ng pinto at pumunta sa harapan ng kanyang lolo. Ang lalaki na may purple na kasuotan ay nakaupo doon, nagulat na tumingin sa lalaki at tinanong kung siya ay si Chinga. Na humihingal at nakatayo doon, habang ang lahat ng nakaupo ay tumingin sa kanya. Pagkatapos, tinanong ng lalaki na may purple na kasuotan kung ano ang problema. Si Chinga, na may pulang ekspresyon sa mukha, ay nagtaas ng kanyang kamay sa kanyang dibdib, tinitingnan siya at sumagot na mula sa kanyang mga magulang. Nakakuha siya ng mensahe mula sa kanila na sila ay nasa panganib. Nag-alala din siya at nagtataka, tinanong kung ano ang sinasabi niya. Sumagot si Chen Gao na nakasalubong niya ito habang siya ay nasa kalagitnaan ng pagsasalita, ngunit bago siya makapagbigay ng sagot, isa pang lalaki ang tumakbo sa silid, binangga ang pinto at dumaan sa harapan ng superior elder. Ang lalaki na may kayumangging buhok ay nagulat na tiningnan ng lalaki na pumasok sa silid at tinanong kung siya ang gumagamit ng bamboo spear mula sa Tank faction. Ano ang ginagawa niya dito? Si Lushiezu ay nag-ikot ng kanyang mga mata at tiningnan ang lalaki. Ang lalaki na may hawak na liham ay nagsabi ng malakas, ang Peach and Palace ay nagkikilos. Nang marinig ito, ang pinuno ng pamilyang Namgang ay tiningnan siya, iniisip ang tungkol sa Peach and Palace. Si Elohio ay nagsikip ng kanyang mga mata, iniisip, kung ito ang Peach and Palace, pagkatapos ay naalala ang isang tao na nakaupo sa hardin, binubuhusan ng alak ang kanyang baso, at iniisip, posible bang ang taong yun? Imposible. Pagkatapos nito, ang lalaki ay tumakbo patungo sa kayumangging buhok na lalaki at inihagis ang liham sa kanya, sinasabing ito ay isang agarang mensahe. Ang lalaki na may kayumangging buhok ay inilagay ang kanyang pot ng alak sa mesa, humarap at tiningnan ang liham. Pagkatapos ay tinanggap niya ang liham at habang tinitingnan ito, ay nagsabi, ipasa mo. Gayunpaman, nagsimula ang lalaki na may kayumangging buhok na basahin ang liham. Nakasulat sa liham ang Peach and Degrees, ang direktor ng Total Mobilization na ini-issue ng may-ari ng Peach and Palace. Pagkatapos basahin ng liham, sinabi niya, totoo ito. Ang alalahanin ay natalo ang Dartmoor Rim Sect dahil sa Peach and Degrees. Nagulat ang mga matatanda at tinanong, ano? Ang lalaki na nagdala ng liham ay nagulat at nagsabi na maraming puwersa ang nagtipon na. Si Chinga ay nanalitayo at nagsabi sa kanyang lolo na, kailangan na niyang makabalik ng agaran. Pagkaraan ay napatingin ang naka-purple star gown kay Chinga. At sinabi na hindi niya dapat ikasindak ang bagay na yon. Nang gigigil si Chinga at sinasabing kalahati ng kanilang puwerto ay naroroon na at handa ng salakayin ang kanilang tirahan. Habang tumataas pa ang kanyang boses, sinasabing nakalimutan niyo na ba ang nakaraan? Na ang isang malaking pamilya ay biglang naglaho. Nakakuha sila ng hindi may lalarawang dami ng martial arts techniques at mga estratehiya. Ang naka-purple gown na may galit ay sumigaw sa kanya. Tinanong kung makakatiwala siya sa kanyang ama at tiyuhin. May oras pa upang magplano, magsagawa ng mga countermeasures, at umalis bukas. Bilang tugon ni Chinga, sumagot siya na naiintindihan niya. Pagkatapos nito, ang lalaki na may purple na kasuotan ay inalag ang kanyang kamay at habang nakatingin sa mga matatanda at iba pang senior, ay nagsabi na isipin nila na may nangyaring bagay sa kanilang balikat. Ang sitwasyon sa Dawn Gate ay kamakailan ay nagkaroon ng problema, at nagresulta ito sa nasabing eksena. Pagkatapos nito, tinanong sila kung ano ang nais nilang gawin niya. Ang kinatawan ng independenteng sekta, si Jenny Obe, na nakaupo sa gitna ng mga naroroon, ay nagkakakumpuni ng kanyang kamao at nakatingin sa lalaki na may purple na kasuotan, na itinaas ang kanyang boses. Dahil ang leader ng kanilang alyansa ay nagbigay na ng utos,
oras na upang durugin ang ambisyon ng mga villain sa gitnang bahagi ng Righteous Coalition. Dahil ang 5 nangungunang pamilya ay nagtitipon doon, na ngayon ay 6 na. Naniniwala siya na si Master Wak ay magbibigay din ng kapangyarihan ng Sangwangmon. Gayunpaman, si Hume ay ngumiti at tinanong siya kung ibig niyang sabihin ay dapat nilang sundin ang mga karapatan Righteous Coalition. Sumagot si Qin Yobi na hindi yun ang ibig niyang sabihin, at itinaas ang kanyang mga mata. Tinanong siya, syempre, kailangan nilang magtulungan pa. Tinanong niya kung nagkaroon na ba sila ng pinagsamang puwersa dati. Pagkatapos ay tumingin sa kanya si Qing Yu at nagsabi, oo, kahit noon, sila ay nasa alyansa, kahit na ito ay nasa paksa. Si Qin Yobi, na may seryosong ekspresyon, ay tumingin kay Hume at sumagot ng tama. Pagkatapos ang elder, na ginawa ang kanyang kamao, ay nagdagdag na magiging matalino na ipaalam sa lahat ang impormasyong ito. Ito ay hindi lamang kanilang laban. Ang lalaki na may kayumangging buhok at asul na kasuutan, na nakatingin sa elder, ay sumagot na tama siya. Kailangan nilang pagtuunan ng pansin ang kanilang mga puwersa hanggat maaari. Tatawagin niya ang bawat pamilya agad. Pagkatapos nito, tinanong niya kung paano nila ihahanda ang kanilang mga preparasyon. Gayunpaman, isang lalaki na may itim na buhok at orange na sombrero sa kanyang ulo ay sumagot, tama, at tutulungan nila sila at lalaban kasama nila. Pagkatapos nito, ang lalaki na may kayumangging buhok ay tumingin sa pinuno ng pamilya at tinanong siya kung ano ang iniisip niya tungkol sa Namgang family. Ang pinuno ng pamilya ng named Gang ay sumagot na kung ang Peach and Palace ay nagkikilos, kung gayon, habang siya ay nasa kalagitnaan ng kanyang pangungusap, ang pinuno ng pamilyang named Gang ay nagdagdag ng punto, na ang kanilang sektor ng pamilyang Namgang ay nasa panganib din. At kahit paano siya mag-isip tungkol dito, ito ay isang bagay na kinonsolide niya sa kanyang sarili. Si Hu, na nakaupo sa tabi, ay may seryosong ekspresyon at nakikinig sa kanya. Pagkatapos ay tumayo siya habang inilalagay ang kanyang mga kamay sa mesa. Sinasabi na tama ang pinuno ng aming pamilya. Pagkatapos, habang nakatingin sa unahan, sinabi niya na, una sa lahat, iniisip niya, kailangan nilang talakayin ang usaping ito sa kanilang mga miyembro ng sekta. Kaya't humingi siya ng pag-unawa mula sa mga elder at iba pang pinuno ng pamilya. Gayunpaman, si Eugene Hu na naroroon, ay inilagay ang kanyang mga kamay sa mesa at humingi ng tawad. Ang pinuno ng pamilya ng named Gang ay tumayo mula sa silya at gumawa ng kamao. Ang kanyang kaliwang kamay ay tumama sa kanyang kamao sa kanyang kanang palad, isinasara ang kanyang mga mata at tumango ng bahagya. Pagkatapos nito, ang elder, na nakaupo, ay tumingin sa pinuno ng pamilyang Namgang at tinawag ang kanyang pangalan. Lumihis siya at tumingin sa elder, pagkatapos ang elder, na nakatingin sa kanya, ay humingi ng tawad sa kanya. Ang kanyang mukha ay naging walang pakialam, at siya ay sumagot, na, huwag, at aalis na kami. Pagkatapos nito, ang pinuno ng pamilyang Namgang at Eugene Hu, ay umalis, at ang elder ay umupo sa likod. Tinitingnan silang dalawa, nagsisiksik ng kanyang mga mata, iniisip kung bakit sila nagtutulungan sa lahat ng pagkakataon. Gayunpaman, iniisip ng elder na ang sitwasyon ng kanilang malaking pamilya isang kagiat na usapin din. Ayon ikong, ang pamilyang Namgang ay may kapangyarihan din sa loob ng Peach and Palace. Pagkatapos nito, sa gabi, sa sekta ng named Gang, isang grupo ng mga tao na may takip sa mukha, nakasuot ng parehong kayumangging kasuutan at may mga sinturo ng armas, ay lumapag sa sekta. Sa gabi, ang mga miyembro ng pamilyang named Gang ay nakaupo sa meeting hall sa korte ng Hidden Dragon. Nang tinanong ng isang lalaki kung ang Peach and Palace ay gumagalaw patungong Hilaga, maaaring ito ba ang pinuno ng pamilyang Namgang na nakatingin sa unahan, sumagot siya, oo, ito ay isang all-out na digmaan. Dagdag pa niya, ang Peach and Palace at Righteous Coalition. Hindi, mas tumpak na tawagin silang Light Path Meme at Dark Path Meme. Sila ay mga martial artists, kaya't magiging bahagi sila sa kaguluhang ito.